Magandang hapon po at Happy Rizal Day. At bago ako magsimula, nais ko lang muna banggitin na ano ang kahalagahan ng araw na ito. Ang araw po na ito ay Rizal Day. Dapat malaman ng asawa ko na Rizal Day ay araw ng pinatay si Jose Rizal sa pamamagitan ng pagbaril alas 7 ng umaga sa tinatawag na lugar ng Bagong Bayan. At ang lugar na Bagong Bayan ay katabi ng Luneta, nilipat yung Luneta na ngayon kung saan ang monumento ni Rizal ay diyan ngayon nakatalaga ang buto ni Rizal. So, pero ang tanong ko lang sa inyo, alam nyo ba na kung doon pinatay si Rizal ay ang buto niya kagad ay hindi siya nilibing doon? Hindi ba alam kung saan siya nilibing? Nilibing po siya sa Paco Park. Kaya yan po ang Paco Park, ang kahalaga ng Paco Park. So, nung nilibing sa Paco Park, nung nilipat na yung Rizal Park sa Luneta, nilipat yung buto niya mula sa Paco Park at nilagay dun sa buto. At diyan na ng matayog na bandila nakalagay. So, to Jose Rizal, who said that the youth is the hope of the fatherland, ay inaalay ko sa iyo itong vlog na ito. Sa inaalay ko rito sa Panginoon na kay Allah na siyang nagbibigay ng pag-asa at proteksyon sa lahat ng mga tao sa mundo kasama na ang Pilipinas. Na sana ay hindi matuloy ay yung pandaigdigang giyera kasi pag matuloy yan, patay na tayong lahat. Maubos tayong lahat sa tinatawag na nuclear bombs. Kasi kanya-kanya na may nuclear bombs na. May nuclear bomb na ang una, ang Russia at saka Amerika. Pangalawa, meron na rin ang Iran, nagtatago lang. Pangatlo, ang Japan gusto na mag-acquire ng kanyang sariling nuclear bomb. At yun ay kinatatakutan ng China. Kasi naghahanda ang Japan laban sa China na lulusob sa Taiwan. At inaanunsyo na ng Japan na kapag lumusob ang China sa Taiwan, didipinsahan ng Japan ang China. Ang Taiwan. Ang Taiwan kasi diyan po nilagay ang pinaka-importanting computer chips. Diyan ginagawa. So, diyan din pinapagawa ng Japan ang kanilang mga computer chips. Diyan sila kumukuha para sa kanilang mga produkto. So much for that, punta tayo sa produkto ng computer chips din, yung Bingo Plus. At yung Bingo Plus, ladies and gentlemen, ang tutuusin mo kung ang titingnan mo ay marami na rin ng marami ako narinig ng mga kamag-anak ko na naglalaro din sa Bingo Plus. In fact, yung mga scatter. In fact, ang pinakamalaking talo sa scatter na nalaman ko ayon sa kwento ay yung kapatid si Kim Chiu mismo. Kim Chiu, yung kapatid niya kasi naglalaro sa scatter. Iinubos ng 300 million kuno sa scatter pinatalo. So kung gaano makatotoo yan kasi kinasuhan na rin ni Kim Chiu yung kapatid niya. Pero mo nag-aaway-away magkakapatid dahil sa yung online. Sino ba yung utak-utak ng online bingo niya? Si Albi Benitez na congressman sa Bacolod. Sa ngayon ay siya po nagsimula niyan. Siyang may utak niyan. Wala pa yung pugo dito, siya na may utak niyan. Noong 2022, bago siya mag-congressman, ay binigay niya yan sa kay Eusebio Tangco. Na si Eusebio Tangco naman po ay konektado sa STI, yung eskwelahan ng STI. Na eskwelahan ng mga kagaya sa AMA technology, yung mga pang-IT na eskwelahan na master nila yan. Espesyalista sila dyan. So, ibig sabihin, ginamit na ngayon ni Eusebio Tangco yung mga produkto ng estudyante nila nag-graduate sa STI para patakbuhin yung Bingo Plus. Ang Bingo Plus ba ay masama o hindi? Ako, pasensya na sa mga congressmen na naniwala na sa mga sabong, isabong, lahat-lahat na mga sugal ay hindi pa ako naniwala dyan. Kasi ako, lagi akong biktima dyan. Pag makaupo ako sa okay lang madyungan sa loob ng bahay, kayo mga kamag-anak, palalaro, kaibigan,
walang problema yan sa tingin ko. Kasi hindi naman aabot sa 1,000 o 10,000 ang talunan dyan. Pero dapat mag-regulate na. Yung attitude kasi natin ay dapat hinaharangan, may batas dapat na nagbabantay sa atin para yung abuso natin sa sarili nating luho at katawan ay maiwasan. Kagaya niyan, abuso sa ang sugal ay walang pinag-iba po yan sa shabu, sa marijuana. Kung maging adik ka sugal, naging adik ka rin sa shabu, marijuana. Ganon din po yun sa alak. Kaya dapat may protection talaga ang tao. Lahat ng mga tao po kasi kung pagbibigyan mo lang ang isang tao, lahat ng kanyang kalayaan gusto niya malaya siya. But then, in a perfect world, the only freedom na gusto kong magiging complete na walang paghadlang ng batas ay yung kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pagsasalimbag, pag-publish. Ngayon sabi nila, dapat hindi yan absolutely free kasi marami din kasi gumagawa ng mga ginagamit ang kalayaan sa pagpapahayag ng kasinungalingan. Sapat ba yun? Na dahilan na hindi naman, sa totoo lang, hindi natin maiwasan na may mga kasinungalingan lalabas. Pero ang tanong ko, sapat ba yun na dahilan para bawalan natin? Kung ako tarungin nyo, hindi sapat yan. Kasi bakit? Lalabas si Pedro ng sinungaling, hasik siya ng lagim sa akin. Ako naman, gagawin ko, libre naman ng Facebook, libre naman ng YouTube, libre Instagram, libre Twitter, magbabanat din ako. Ganun na kasimple lang ako. Para patas ang laban. Ang problema kasi dito, yung pag pinawala natin yan, ang nangyayari, ang mga tao na kaya naman nilang proteksyonan ang sarili nila ay sa libre, walang bayad, ang gobyerno pa mag-akusa, maghuli pa, ipa-aresto, i-warrant of arrest, i-trial, babayad tayo ng sweldo ng judge, sweldo ng mga piskal para lamang patakbuhin ang kaso laban sa ego, para matugunan lamang ang ego ng isang nagrereklamo na mayor kagaya kay Rupi Biason. Ang kalaban niya pilay. Kinasuhan niya ng libel. Sabi ng libel dahil lamang sa kritisismo sa blog, o si Daddy Bert or Felix Berto Mangada ay ang mga judge naman ng Muntinlupa at mga piskal ay hindi makapalag. Bakit? May allowance sila 30,000 a month galing sa na city government ng Muntinlupa. Kaya ganoon ang aking inaalay dito na papaalam na edukasyon sa ngalan ni Jose Rizal at ng Panginoong Diyos. Kung tawagin nating mga kapatid na Muslim ay Allah, ay o Bathala, o how do you call it? It's still God. And God, should God bless the Philippines. Ang dami na corrupt sa atin. Pati ito ba namang Bingo Plus? Pinayagan natin, sabi ko kanina, hindi ako papayag na hindi kontrolin itong sugal. Hindi na kalayaan yan na dapat pabantayan. Sabi ko, ang kalayaan na dapat hindi bantayan, dapat libre, ay yung kalayaan na pagsasalita. Para magagamit naman ng mamamayan yung kanilang karapatan magpuna. O kahit na maliit lamang ako, basurero lamang ako, bibili lang ko ng kunting data, 50 pesos. O magsalita na ako sa cellphone ko, bumurahin ko si Mayor. Dapat hindi na bawal yan. Kasi the truth of the matter is, yan lamang ang internet ang kaya ng mga mahirap para isiwalat yung kanilang damdamin. Gaya nito, dapat ang bawalan lamang yung mga sugal-sugal kagaya nito sa online gaming. Casino, akalain mo nagkakasino sa online? Sino magbabantay? Yung bata, yung 17 years old, 16 years old na bata, may access siya sa credit card ng tatay niya, nanay niya. May access siya sa bangko ng tatay at nanay niya. Alam niya ang password kasi alam niya ang mga personal details ng kanyang tatay at nanay. Magsusugal siya sa online gaming. Tapos tatanungin niya, are you over 18 years old? So siyempre sagutin lang, yes, matalino yung bata eh. Pag sinagutin niya, nakakalaro na. Kahit bawalan mo sa wallet app ang mga sugal, may paraan pa rin ang mga yan nagsusugal, mga Bingo Plus na pinagpatakbo ng DG Plus na magkaroon ng advertisements.
Advertise sila sa Facebook. Iba yung tunog, may mga tinatawag na thumbnail. Gusto mo bang? No? Mga ibang magtatapos. Pag kinlik nila, pupunta kayo dun sa website ng casino. Normal pa naman sa mga tao. Masarap maglaro. Sabi, pampalipas oras, laro ka. Nag-umpisa yan sa testing. Laro ka ng bingo. Pag laro ba ng bingo, pak, bingo. Di kaya may sa scatter, meron ding mga larong Lucky Nine, meron ding laro na tungit. Lahat, andyan na. So tayo, maubos ang oras natin dyan. At ito ngayon, na biktima, ang tatalakay natin ngayon, ay yung biktima ng online gaming. 3 taon siya naglalaro na mas marami ang talo kaysa panalo. Siya po ay hindi niya sinabi, pero Rosita, mukhang taga Norte. Kung hindi ako magkamali, Ilocana ito, mga salita. Siyempre kani-kanyang tribo natin, may kani-kanyang yung intonation. Pero kahit ano ka pa mang tribo mo, kung mananalo ka dapat sa bingo, pinayagan ng pamahalaan natin, dapat sundin din nila ang kontrata nila sa mga mamamayan. Dito ang kontrata ng Bingo Plus ay para ibigay ang panalo ng nagsumali sa kanila, ang panalo dapat babayaran nila. Kung matalo sila, dapat tanggapin din nila, mabigat man sa loob sa damdamin, na bayaran nila. Yan po ang sustansya ng tinatawag na malayang pagkipagkontrata. Kung hayaan, maliban na lamang kung ang kontrata ay labag sa batas, gaya ng kontrata pagpapapatay, bawal yon. Kontrata na bibili ng shabu o bawal yon. Ibig sabihin, malayang kontrata na nakabase sa batas ay dapat kinikilala ang obligasyon ng bawat isa. Tapos dagdagan pa nito ng problema natin sa ating korte na mabagal tumakbo. Pag ikaw ay naghabol dahil hindi ka binayaran ayon sa kontrata, ikaw ang kawawa. Kukuha ka ng abogado, civil case kasi pwede ka naman kumaso na sarili mo, pero paano mo may presenta ebidensya mo kung walang abogado? Kaya kumikita yung mga abogado. Abogado ako dati hanggat sa natanggalan ako ng lisensya. So, dahil sa kita ko, ay nakapundar ako ng bahay at lupa, ilanman, tapos nawawala na lahat. Dahil namatay yung nanay ko, nagkasakit. So, pero anyway, ang ating pag-usapan talaga dito, dapat iginagalang ang kontrata. Kaya na pinag-usapan natin ang kontrata nito sa gitna ng isang mananaya na si Rosita at ang isang kabila ay ang tinatawag na Bingo Plus. Yung Bingo Plus, ang pag-ari yan po ng DG Plus Interactive. Ngayon, sino naman ang DG Plus Interactive? Ang DG Plus Interactive po ay, ang president dyan ay si Eusebio UC Tangko. Siya po ay, pagkakaalam ko sa research ko, ay president na din siya ng DG Plus. At the same time, isa sa may-ari ata ng STI. Yung narinig yung STI na eskwelahan. Kaya pati STI din madadamay. Tapos, ang isa sa may-ari niya na founder talaga niya, nag-umpisa talaga niyan, ay si Congressman Albi Benitez. Congressman po siya sa Bacolod City. Noon pa, inumpisa niya na yung kanyang kumpanya. At lumago na lumago. At tumabo ito nung nawala na ang Pugo. Ito yung pumalit sa Pugo. Tinanggal natin ang Pugo na pinayagan ng mga senador na magkaroon ng legalidad during the time of Duterte, ay tinanggal na rin natin. In fact, ang pinaka number 1 na secretaries na kumita sa Pugo ay walang iba kundi si dating Justice Secretary Boying Remulla at sa ngayon na DILG Secretary na si John Vic Remulla. Bakit? Kasi yung kanilang lupa doon na contested ang alam kong istorya niyan ay inagaw ko noon ng tatay nila yan, na gobernador na mamamatay tao rin sa Cavite. Marami nang pinatay niyang inakusa sa kanya, nakapatay siya. At mandaraya diyan sa eleksyon. Kaya nagkaroon ng eleksyon, mahabang panahon naging gobernador si Juanito Remulla na tatay nila. Tapos
Yung lupang Island Cove na ginawag na Island Cove, katabi lang ng Sangley Point yan, dyan sa Cavite City, ay kinuha nila. At naging sa kanila, pinagmana niya sa mga anak niya. At itong mga anak niya ngayon, dati niyan may Island Cove na mga parang theme park. So, hindi na ituloy, parang resort dati yan eh. Mukhang mahina at ang kita, nagkaroon ng pagkakataon na mayroong pugo. Kausap po si Kim Wong na nang nanloko sa Bangladesh Bank at binili ni Kim Wong yan ng mga 7 billion yung lupang yon at nilagay lahat ng pugo dyan kaya kumita sa pugo ang mga Rimulya. Pagkatapos ng pinatigil ng pugo ay binenta naman yan, pumasok naman si Romualdez. Sa pamamagitan ng kumpanya ni Romualdez na EEI ay binili nila yan at sila na kayo nagpapatakbo niyan. Kaya itong mga korporasyon nito po, ginagamit po ng mga magnanakaw sa ating pamahalaan na screen para hindi sila ma-detect. So dito ngayon, yung kumpanya ng DG Plus ang nagpapatakbo ng Bingo Plus. Ngayon, bago ko ipagpatuloy, nais ko lang sabihin na ang isa sa may-ari dyan na matindi ay si Congressman Albi Benitez na sinasabi rin na ipapalit sana speaker para kay Romualdez. Tapos, ang batas po natin nagsasabi na dapat walang conflict of interest. Congressman ka, ikaw ang isa sa mga may kasapi ng katawan, Kongreso, na katawan na pinagbubuo ng House of Representatives at Senate of the Philippines, na kung saan ikaw isa sa kasapi, ikaw sa bumubuto-buto, nakipagdebate para bigyan ng prangkesa ang mga sugal. So, hindi ba may conflict of interest yan? Dapat hindi naging congressman si Albi Benitez. Hello, pasensya na ha. Talagang araw-araw tuwing magla-live ako, laging mayroong nagbabantay sa akin ng mga kalaban kasi matitira ko na naman dito yung mga opisyal ng bayan. Pasensya na, Happy New Year din sa lahat. Sana you stick to the plan. Andito kayo. Sandali lang, may kukunin lang ako ng tubig. Hello, andyan na kayo. Andyan pa rin kayo. Salamat. Happy New Year sa inyo lahat.
today is Rizal Day. So, hindi ko na ulitin siguro yung binanggit ko tungkol kay Rizal. Let's go dive into the topic now. Maraming nawala, oh. So, anyway, let's proceed. Ang konteksto po ng aking presentasyon sa ngayon, may isa ritong taga-norte na tumataya, lagi tatlong taon na tumataya sa online casino, laging talo. May panalo din, malimit ang talo. At minsan sa buhay niya nagka-jackpot siya. At sa kanyang pag-spin ay nanalo siya ng 397 million. Ang pinakamalaking problema natin ay hindi siya babayaran ng online gaming. Ayaw magbayad ng Bingo Plus. Ayaw magbayad ng Digi Plus na may-ari ng Bingo Plus. At ang Digi Plus, ulitin ko lamang po, ang may-ari niyan, Langga, isa sa may-ari niyan, yung presidente ng STI na eskwelahan. So wag na kayo mag-enroll ng anak niyo sa STI. Budol. Wag na kayo magtaya ng Bingo Plus. Budol yan. Tapos, ang isa pa sa may-ari niyan, yung si Congressman Albi Benitez na dating mayor ng Bacolod City. Kaya mga taga Bacolod, katunto ginisang inyo nga may kuan ba nga congressman si Albi Benitez? Ay, kalinti. Yots, anong klase nga congressman eh? Hindi niya pagbutuhan sa sunod eleksyon ha? Tikalon kaga baldog. Congressman Benitez, tinatawagan kita, ayusin mo ito yung taga-norte na nanalo ng 397 million. Hindi binayaran. Ito po, nagsulat siya, nagreklamo siya sa PAGCOR. Akalain mo PAGCOR hindi pa tumulong? Kumampi pa sa Bingo Plus. Ano nangyari? Ang itupuntos ko rin dito, ang pinaka-importanting bagay na aking stress dito, nag-claim yung online casino player. Na mag-claim siya, tinanggihan ng Bingo Plus, ayaw bayaran. Inalok na siya ng 1 million kapalit ng kanyang wag na sa magreklamo. Ayaw niya. Matapang yung babae, may prinsipyo. Tapos, pinagpatuloy niya. Inalok ulit siya ng 5 million. Ayaw pa rin niya. Ladies and gentlemen, kapag nag-alok ng Bingo Plus, ibig sabihin, totoong winner siya. Walang salto sa kanyang panalo. Ngayon, pinapalabas nila na may technical error daw sa Bingo Plus at hindi daw napapayagan ng PAGCOR. Kaya nangyari, nagreklamo siya, nag-apila siya sa PAGCOR. Akalain mo naman PAGCOR, ibig tutulong sa bayan, tutulong sa mamamayan, ito ay nagpapahirap pa sa mamamayan at kinampihan pa yung Bingo Plus na hindi dapat nabayaran. Klase. Pakinggan niyo muna yung Pakinggan niyo muna yung ating palabas kasi magkakampanya na ako talaga na wag na kayo tumaya sa Bingo Plus na to. Ito po. Pakinggan natin yung reklamo ng isang ginang. Ang tinataya ko, 100. 3 taon nang naglalaro ng online casino games o mas kilala sa tawag na scatter, ang 47 anyos na si Rosita. Minsan panalo, pero mas madalas ang talo. Kaya't laking tuwa niya raw nang sa isang pindot noong March 7, 2025, March 7. bawing-bawi, siya'y pumaldo. Nakuha niya di umano kasi sa tinatawag na lucky spin ng isang online casino app ang ultimate win na tumataginting na higit 397 million pesos. So excited na para akong, alam mo yung natulala na hindi ako makapaniwala. So sabi ko, thank you Lord ka. Kung nag-thank you ako siyempre sa excite ko, in-screenshots ko kaagad. Ilang oras niya raw hinintay na makuha sa app ang kanyang panalo. Ang problema, hindi ito dumating. Yun, hindi lumabas yung pop-up notifications na I won 397 million. So sabi ko, bakit ako? So ang tagal kong nag-antay, siguro mga 20 minutes or more na nag-antay ako ng... Ayan napansin nyo na ha.
20 minutes or more. No? Nung lumabas na manalo siya, 20 minutes or more, hindi pa rin siya i-download sa kanya ang bayad. Grabe. Lalabas, sabi ko, ay, baka kaya kinukumpute pa kakong ganon. So, actually, unfortunately, wala talagang lumabas. That night, tumawag ako sa, sa customer service. Nag-chat ako. Bakit Ayan tumawag siya sa customer service ng Bingo Plus. ganito, wala akong na-receive na, yung explanation naman ng agent is, ma'am, siguro, you need to refresh your, kung mga ganong, mga paliwanag na hindi ko maintindihan. Bakit i-refresh? Tama, Nag-spin nga scam ako, ito, Jeffrey tapos Tanya. Dito na siya nagpasyang dumulog sa customer service ng online casino app. Agosto, dumulog na siya sa tanggapan ng PAGCOR na siyang namamahala sa licensing at Well, regulation Pero may transaction history, nakikita ang lahat ng history, na panalo siya. ng mga internet gaming. Dito nakaharap niya ang mga kawani ng online gaming app. Send kami ng mga unang-una affidavit na nanalo ako. Tapos nung after that, nag-reply ang Bingo Plus na hindi daw ako nanalo. Bakit hindi nanalo? Alamin natin. Yun, palitan kami ng kwan ng Bingo Plus. Tapos nagpa-set ng appointment si Attorney Dalen sa Attorney Dalin, ha? Attorney Dalin ng PAGCOR. PAGCOR na kung pwede is pumunta kami sa office. So, Kasuhan sa ombudsman yan. Punyeta. nagpa-unlock naman ang PAGCOR. That was June 5. I think June 5. Nakipag-meeting kami sa kanila. PAGCOR na yan, ha? PAGCOR. So, sa Dear Bingo Plus, si Attorney Juan Fermin del Sol, tandaan nyo ito. Ito palang abogado ng Bingo Plus. Nagpo-complain siya, I would like to formally state that I am declining the offer of 5 million. Inoperan para siya ng 5 million ng Bingo Plus. Ibig sabihin po, ladies and gentlemen, sa kabila ng issue na tinatanggi nila na hindi daw lihitimo ang pagkapanalo ni Ma'am Rosita Estepa, ay nag-alok pa sila ng 5 billion kapalit ng kanyang pag-withdraw ng reklamo. Kasi inalok siya bago siya nagreklamo sa PAGCOR. Anong nangyari? Scam talaga pala ito. Kaya wag na kayo sumali-sali dito sa Bingo Plus na ito. Ito. Kwento niya, nakatanggap di umano August 20, 2025, pinadala sa abogada ni Rosita Estepa ang 5 million na alok. Please be informed that I was also invited to attend the next Senate. Ito panahon na pinapatin sila sa Senate session. ang kanyang abogado ng tawag, kung saan inaalok siya So he will be requesting new 935 million winner. May 935 million winner din pala, which was made right after my June 5, 2025 meeting with CMED. This timing raises concerns. So gusto na palabasin na nagkataon na nakasabay sa mayroong nanalo ng 935 million. Gusto na palabasin na mga peke ito. Ibig sabihin yung 935 million na nanalo ay hindi na binayaran. Tapos ito, 397 hindi na binayaran. ng mas mababang PAGCOR. halaga. Ang kanyang Sabi, ngayon, at least, sinagot na ng abogado ni Rosita Estepa, I am not and I have never been interested in any form of settlement offer. What I'm only waiting is for the official kanyang declaration of ipinabot my sa win. pamamagitan Tapos, yan na nga mangyari. Essentially, Rosita Dizon Estepa. ng At email. Kapampangan ito. Kasi mga Dizon, Kapampangan eh. Bingo Plus offered me 1M June 17. That was June 17. Sabi ng ng attorney, kung gusto mo mag-decide ka na ngayon kasi may dala silang 1 million good as cash or within 24 hours i-send namin sa bank account mo. Sabi nila sa akin. Tapos sabi ko, ayoko kako.
Kasi para sa Dapat ipaglaban mo, huwag kang papayag. 387 is 397. akin, hindi naman, At least hindi galing sa flood control yan. para sa akin lang, hindi makatarungan yung ganong offer. Kasi Hindi lang, pati sa amin, hindi rin makatarungan ng ganung offer. Pero kung meron man, magagamit ka dyan, magagamit mo yan na, alam ng abogado mo yan, magagamit mo yan na pruweba na ikaw ay totoong nanalo. Kasi nga nag-alok sila hanggang 5 million. Hindi sila alok kung talagang patutunayan. Hindi sila hindi sila ba na mag-alok niyan kung alam nila na palpak ang iyong panalo kung pandaraya ang panalo mo. The fact na inalok ka ay evidence enough for you to be declared by the court as the winner and order Bingo Plus to pay you 397 with interest. Putsa. Punyeta. paano ko ba masasabi na alangan po na tatahimik na lang ako sa 1M. So, after that, later on, August 20. na tinaas nila ng 5M August 20. yung offer ng August 20, ginawa ang mga 5M, tinasang offer sa 5M. Bingo Plus. Ang sa akin lang is winner talaga ako. Parang Ipaglaban mo naman, Rosita. Estepa. hindi kasi nadadaan yan sa offer eh. Pag nanalo ka talaga. November 24, natanggap niya ang Ito November 24 daw natanggap niya yung sagot ng chairperson at ang sagot ng ng CMID IGI under the ng resolution ng PAGCOR. From acting Assistant Vice President Joselito Vinco. Grabe Ano ba yung sinabi nito? Babalikan natin. Miss Estepa, dito. References made to the above-mentioned resolution from Assistant Vice President Joselito B. Venco of the Compliance, Monitoring, and Enforcement Department, Electronic Games. In the same resolution, Mr. Venco claims that, number 1, Miss Estepa did not win the ultimate jackpot prize. Bakit? Number 2, PAGCOR's technical review reveals that there was no alteration on the customer complaints account data. Ano ibig sabihin yan? Walang alteration, walang binago sa account ng ni Rosita Estepa. Tapos number 3, we would like to inform you that this case is resolved. Resolved? Tingnan nga natin paano mag-resolve yan. Tanggap niya ang desisyon ng PAGCOR kung saan nakasaad na hindi siya tunay na PAGCOR pa ang nagprotekta sa mga mandaraya. Dahil di umano sa ilang technical na dahilan. Hiling niya ngayon, pag-aralang muli ng PAGCOR ang kanyang pagkapanalo. Maging in good faith naman na sila. Kasi as a player, I am in good faith po na naglalaro. Kahit matalo ako ng malaki, okay lang. Panawagan ko din na mag-usap kami uli, tapos together with PAGCOR, mag-usap din uli kami na sana ang pakiusap ko sa PAGCOR is, kasi sila naman ang regulatory board, sana mas busisihin po nila kung ano yung explanation nila doon sa result ng... Alam mo kung akong abogado nito, direkta na sa korte. Wala ka makukuhang dyan. Wala ka makukuhang pabor dyan sa PAGCOR. Kasi ang PAGCOR binibigyan ng Bingo Plus ng pera para harangan ang iyong panalo. Ganun lamang po kasimple yan. Sa Pastor Rodi Rabi, payag ka ba dyan? Ikaw po ay pastor. Payag ka ba dito sa ganito? Alfredo Macahilas, dapat makuha yung napanalunan ni ma'am. Tama, andun ako. Robena, marami nang nasira na pamilya ng scatter, kaya nakarma, kaya Bingo Plus, bayadan nyo si Manang. Ang nangyari po, balita ko sa inyo, yung kay Kim Cho.
Ang awayan ni Kim Cho tsaka kapatid niya ay dahil pinatalo ng kanyang kapatid 300 million sa Bingo Plus. Online gaming losses in the amount of 300 million. Grabe. Pagkor, imbis proteksyonan nyo ang mga mamamayan na kumagat sa mga plataforma na inaprubahan ng pagkor, kayo pa ang humaharang. Grabe. Matindi talaga to So paano na ngayon ang papunta ng mamamayan? Ninakawan nyo na nga kami sa pera namin sa baha. Nanakawan mo pa rin kami pera sa itong mga ganito. Sobra-sobra kayo pagkor Wala magyari dito. Alting ko, ano bang ginagawa mo? Mag-resign ka na dyan. Contractor ka rin pala din at the same time sa flood control. Maluko to Ay, titingnan natin magsigwe tayo konti dito sa kaso ng kapatid niya Kapatid naman ni Kim Cho. Ang kapatid naman kay Kim Cho naman ang kaso in December 2025. A major controversy erupted involving kapamilya actress host Kim Chiu and her older sister Lakambini Lakam Chiu. Kim filed a qualified theft complaint against Lakam on December 2, 2025 at the Quezon City Prosecutor's Office, citing serious financial discrepancies in her business assets and operations. Lakam, who served as Kim's business manager and handled her finances, is accused of misappropriating substantial funds from Kim's earnings. According to statements from Kim's lawyer, Attorney Jesus Palsis, Lakam allegedly developed a gambling addiction, primarily in physical casinos like Soler and other hotel casinos, after recovering from severe bout of bacterial meningitis in 2023. This reportedly led to a you only live once mindset. The losses are described as hundreds of millions of pesos from Kim's hard-earned money over the last 2 years. Most credible sources cite hundreds of millions ang natalo. Some online discussions and chismis on platforms like Reddit speculate on claims figures around 300 million, with mentions of properties allegedly sold without Kim's knowledge to cover losses. Other reports mention initial estimates like 100 million, with uncertainty if it escalated further. The gambling is primarily described as casino gambling, not specifically online gambling. And so ang kanyang pala, wala pa tayong akala ko online gambling to. So physical gambling ang nangyari sa kapatid kay Lakambini, kapatid ni Kim Cho. So nevertheless, whatever it is, gambling is gambling. Sa mata ng makadiyos, kagaya ka Pastor Dirabi, ay hindi po yung katanggap-tanggap na mabibigyan ng pagkakataon na magpapatuloy yung mga sugal-sugal na yan. Kaya panawagan talaga dapat wala na sugal. Alan Dunina, 397 million pesos tapos 5 million na bibigay. Sos Mario Josep. O nga, scam talaga itong na to. Kaya huwag na natin i-kondina na natin itong Bingo Plus na to ni Albi Benitez saka ni Jose Butenko. Mark Jan Bla, scammer din. Marilu Lapos. Dapat ang bawalin nila yung mga corrupt na opisyal. Ay, ganun din yan. Bakit corrupt na opisyal? Lahat ng mga online gaming ay ginagawa na yung mga corrupt na yan. Kasi kumikita sila dyan. Si Miss Galaxy. Good afternoon po, Atty. Toto. Watching from Singapore. Ay, magandang hapon po, Ma'am Galaxy. Si Helen Bagyo, Ma'am Helen Bagyo. Tapos, tinda na lang ako ng puto at banana cake, sabi ni Pastor Rodi Rabi. Robina, tama pa po Sir Toto, bayad ang pagkor. Kaya sa totoo lang, binigyan ng pera ng Bingo Plus ang pagkor. Gagamitin ang opisina ng pagkor para makalibre sa babayarin na 397 million pesos.
O, pakinggan pa natin patuloy si Ma'am Rosita Estepa. Kuan na sinad nila. Kaya baka meron po kaming makausap from Bingo Plus po. I'm not sure po kasi hindi. Yung tinawagan ng Bingo Plus sa customer service. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng online casino application at ng PAGCOR pero hindi pa sila sumasagot sa aming mensahe. Bukas naman ang news team sakaling nais na nilang magbigay. So anyway, ay ito na po yung istorya niyan. Ang akin lang dito, tinatawagan ko si Vince Dizon. Kamag-anak mo ito, Vince Dizon. You are a secretary of the PWH. Itong nagrereklamo si Rosita Dizon Estepa. Kapampangan din ito kagaya mo. Tulungan mo rin ito. Ano pangyari? Si Bong Pinida lang ba na Kapampangan na maswerte? O si Lito Lapid lang, maswerte Kapampangan? O sino pa? Bakit itong sinusugal nitong pera na kakaunti? Tapos 3 taon na siya nagsusugal, mas marami ang talo kaysa panalo. Tapos nanalo ng minsan, hindi na ibibigay. Anong klase ito? Oh, PAGCOR, magsara na kayo. Oh, yung sa kapatid ni Ma'am Chick, sabi kay Baxpot, salamat Baxpot sa iyong information. Yung sa kapatid ni Kim Cho, Karmayan dahil noong kinidnap si Digong, siya yung pasimuno ng word na deserve doon sa, hiya mo na, wag na natin i-connect kay Digong Duterte. Importante lang ito yung magbabayad ka ba o hindi. Kasi Huda BBM, pro BBM ka, pro DDS. Importante, magbayad kayo ng inyong utang. Galaxy, good afternoon from Singapore. Hanggang dito na naman po at maraming salamat po sa inyo.